Hello guys! So for today, ang gagawin natin na recipe ay ang favorite namin na mango pie. So ayan, season kasi ng mangga ngayon, kaya maraming available na mangga ngayon na mabibili sa mga supermarket or sa palengke. So ayan, pili lang tayo ng hinog na mangga. So slice lang po natin. Ang gamit po natin ay yung magkabilang side lang ng mangga. Yung kung tawagin ay pisngi ng mangga. Tapos hiwain po natin, slice natin kagaya nito. So pa-cubes siya. Ayan, gamitan po natin ng kutsara para makuha ito. So yung pinakabuto, iset aside nyo na lang po. Pwede nyo pa yung kainin afterwards. Ang next po ay ilipat natin ito sa kaldero kasi imamatamis po muna natin itong mangga. So ayan, isasalang muna natin siya sa kalan. Ang kailangan lang naman po para maimatamis yung mangga ay asukal. So gumamit tayo ng washed or yung segunda na asukal. Pwede rin po yung puting asukal dito. Ayan, so isa lang muna natin siya sa kalan. So kailangan lang constantly na haluin natin ito para hindi masunog yung asukal tsaka yung mangga. Ayan, halu-haluin lang po natin. Kasi pag hinayaan natin siya, may tendency na masunog talaga yung ilalim niya. Halu-haluin lamang natin ito at hayaang kumulo for 5 minutes. Ayan, so at this point, pwede na po natin i-turn off yung heat kasi okay na yung consistency nung pagkakamatamis nitong ating mangga. So ngayon naman, i-prepare na natin yung ating loaf bread. So gamit yung knife para mas mabilis, tanggalin lang natin lahat ng brown or yung hard na side ng loaf bread. So ititira lang natin yung gitna. So gawin natin ito doon sa lahat ng loaf bread na gagamitin natin. Pagkatapos ay i-flatten na natin yung loaf bread gamit ang rolling pin. So, i-flatten natin siyang maigi para maganda yung texture niya mamaya kapag nilagyan natin ng palaman. So ayan, ilagay na natin yung minatamis na mangga. So depende sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay or kung gaano kadami yung kasya doon sa inyong loaf bread. Pagkatapos ay lalagyan na rin po natin ng kaunting caramel. So, ayan. So, kalahating kutsara lang ng caramel. Pagkatapos ay i-fold na po natin yung bread. Make sure na hindi sobrang dami yung ilalagay na palaman para maiwasan natin na lumabas yung magkaroon ng excess dun sa palaman natin. Tapos gamitan po natin ng tinidor para i-lock natin itong mga side. So, para hindi siya mag-leak. So, ayan. Gawin po natin iyan dun sa lahat ng mga natitira pa nating loaf bread. So, kailangan i-flatten muna natin lahat ng loaf bread. Make sure na i-flatten ang loaf bread kasi po kapag hindi natin siya ipinlaten, masisira lang po kaagad yung loaf bread kapag nilagyan natin ng palaman.
So ayan, natapos na po natin lagyan lahat ng palaman. So kuha tayo ng isang pirasong itlog. So ayan, batihin lang po natin. Tapos dun sa isang lagayan ay lagyan natin nung breadcrumbs. Bago natin ito iprito, so kailangan i-dip muna natin sa egg tsaka sa breadcrumbs. So isang layer lang para hindi masyadong makapal. So, yung 5 pieces ng ating mango pie ay nilagyan natin ng breadcrumbs and then yung 3 pieces is walang breadcrumbs. So, depende po sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Kasi sa amin, meron may gusto na walang breadcrumbs, meron din naman na gusto yung may breadcrumbs. Kaya hinati na lang. So, ayan, i-deep fry po natin ito sa kalan or sa kawali. So, kailangan po mainit yung mantika bago natin ilagay yung mango pie. I-turn na natin doon sa kabilang side kasi mabilis lang itong maluto. Ayan guys, so kung nagka-crave kayo sa mango pie ng Jollibee, so pwedeng-pwede nyo na itong lutuin sa inyong bahay. Kung ayaw nyo nang lumabas ng bahay or pumila ng mahaba, magluto na lang tayo. At least, pwede pa nating i-customize kung ano yung gusto nating palaman. So ayan, luto na po ang ating homemade mango pie.